Welcome sa Durs 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads. And for today's video nga pag-uusapan natin ay tungkol pa din sa mga pangyayari sa loob at sa labas po ng Itbulaga. Pero bago po ang lahat, nais ko lang i-anunsyo dito po sa mga Tagalawag City na mas malinaw nyo na pong mapapanood ang TV5 dahil sa good news na ating pag-uusapan ngayong araw. Sabi nga dito ng Kapatid Insider, na imbag nga adlaw, Lawag City, no more interruptions daw dahil tuloy-tuloy na po ang panonood ng mas pinalakas, mas pinalinaw at mas pinabonggang paborito nyong kapatid show. So ayan, unti-unti na pong alam niyo yun, nagkakaroon ng improvement ang mga programa po ng TV5. Siyempre, ang TV5 mismo, inaayos nila yung mga signal. Kaya naman yung mga show na favorite ninyong panoorin, no more interaction na at sana po sa lahat ng panig parte ng ating bansa, maayos na po ang signal dahil yan po ang kino-complain ng ibang mga Dabarkads natin at mga kapatid. Samantalang, ang Dabarkads natin, ang pamilya Soto po pala mga Kadabarkads, nandirito po sa Japan. So akala ko po ay sila Alan Kay, si Wally Viola, and si Tito Soto lang yung andon kasama si Raisa May and Miles. Hindi po pala. Buong Dabarkads nasa Japan mga Kadabarkads, no? And nakita ko nga doon yung Instagram story nitong si Pauline Luna Soto na ayan po yung mga naging bonding nila. Nakakatuwa, 'di ba? Dahil kahit na sa kalagitnaan po ng usapin na pinaglalaban po ni Bossing Vic Soto, talagang nagre-relax sila, no? Di po nila masyado iniisip yung mga issue na yan dahil nagbe-break talaga sila, 'di ba? Yan po ang sekreto ni Bossing Vic Soto, kaya siya ay nananatiling, alam niyo yun, bata yung itsura kahit na senior citizen na. So, relax lang siya, no? Hindi siya masyadong stress. Samantalang, isang Dabarkads naman po ang makakasama natin dito sa Bingo Plus. Walang iba kundi po si Paulo Ballesteros. Ayan nga po, inanunsyo po ni Paulo Ballesteros sa kanyang Instagram account etong magandang balitang yan na magaganap po sa January 31, araw ng Friday. Sabi niya nga dito, hello, how are you guys? Kita-kits sa Friday, January 31, 2025 from 8 to 10 p.m. sa Bingo Plus Mega Saya. Pwede kayong manalo ng free credits, kaya download na daw ng Bingo Plus app or visit www.bingoplus.com. Sa Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Naks naman, di ba? Pwede na ba mga Kadabarkads mag-voice over? But anyway, pag-usapan na po natin ang tungkol dito sa usapin na kinakaharap ni Bossing Vic Soto laban dito sa direktor na si Daryl Yap. Kahapon po kasi mga Kadabarkads ay nag-post ng pasasalamat muli itong si Daryl Yap na tila baga ay nanalo sa korte. So, pangalawang pasasalamat niya na to. Yung una, English. Yung pangalawa, ito Tagalog na. Sabi niya, nagpapasalamat na po ako sa husgado for protecting my rights of artistic expression and public's right to the truth. So, hindi naman siya pinagbabawalan, di ba? Hindi naman hinahadlangan yung kabuang movie or pelikula ni Mr. Daryl Yap, kundi yung teaser lamang na mapanirang puri kay Bossing Vic Soto ang inaalmahan at hinaharang po ng kampo ni Bossing. Hindi po yung artistic expression niya. 'Di ba? Hindi yung kabuang pelikula. Ito namang si Daryl Yap, kala mo inahadlangan yung kanyang kabuang pelikula. Sabi dito, the teaser is just a micro part of my movie. I have been allowed to release the whole movie. For that, I am deeply humble and profoundly blessed. Our film is now being reviewed by MTRCV. Thanks. So, ito yung lilinawin ko dyan, ha? Yung whole movie, hindi yun hinahadlangan. Depende na lamang kung meron pang mapanirang puri
na makikita doon si Bossing Vic Sotto, syempre ipapatanggal po yun. So yung mga kasira lamang sa pangalan ni Bossing, yung tatanggalin. Pero the whole movie hindi yan hinahadlangan. FYI lamang po ha. Sabi pa dito, ni-review na daw or naipasa na etong kanyang pelikula sa MTRCB. Ngayon, since nasa MTRCB na po itong pelikulang ito, syempre susuring mabuti yan ng MTRCB. Tapos once na may nakita po sila doon na hindi na naman kaaya-aya at malicious na naman para po sa panig ni Bossing Vic Sotto, syempre mag-o-oppose po ang kampo ni Bossing. I-o-oppose yan, haharangin nila yan. 'Di ba? Ipapatanggal nila yung mga mapanirang material na ilalabas sa movie na yan. So medyo matatagalan talaga to bago ma-release sa merkado or sa mga sinihan. Napaka-short na lamang yung time niya para ito ay maipalabas sa sinihan. Kaya siguro pwedeng may urong na lang, mabago na lang yung schedule. Pero February 5, I'm not sure. Hindi pa, no? Dahil mahaba-habang proseso pa po ang bubusisiin dito sa pelikula ni Daryl Yap. Ngayon, meron akong nabasa dito sa comment section ni Daryl Yap. Sabi nito ni Lolito Go, it's important to note also na hindi rin pinabura daw o pinapapalitan ng husgado yung mismong scene sa pelikula na ginamit sa teaser. So, hindi ko siya magets, no? Di ba nga ang order ng husgado ay pinabubura yung teaser na yon dito po sa lahat ng social media platform niya. Kasi nga mapanirang puri yun. Malicious na banggit nga yung pangalan ni Bossing Vic Sotto doon, di ba? So talagang pinipilit po ng mga kampe dito kay Mr. Daryl Yap na ayan, ewan ko sa kanila. Tapos may nag-comment pa dito na I hope na wala daw mga cuts pag napanood na namin ito sa sinihan, yung full movie. Assuming din hindi po yan ilalabas sa sinihan nang merong mapanuring puri laban kay Bossing Vic Sotto. So eto pa, may isa pang nag-comment. Ang subject lang naman ng demanda yung teaser na mapanira. And since pending yung 19 counts at approve yung habeas data, I don't think that scene can be part of the movie if and when it is released. The final approved film cannot also show or mention any reference to Vic Sotto once mag-oppose ang Divinalo before MTRCB. Your followers are in for big disappointment kasi wala silang makikita in the end. Truth is, wala namang talagang R at walang R. Ginawa lang yung teaser para maging controversial at mapag-usapan. Na-achieve mo naman, so kudos to you, kaso pumalag si Bossing. At kaya ka nga nag-file ng gag order para hindi pag-usapan in public yung collected data at nang hindi mapre-empty yung mga gustong manood. Kaya hintay-hintay na lang muna sa kwento ng mga nakapanood kesa magbayad. Tapos may nag-reply na kaya nga may masabi lang siya, no, yung teaser lang naman nireklamo. Nag-post ko no siya para kunwari nanalo rin siya. Actually, mga Kadabarkads, both side naman ay tila nanalo. Kay Bossing, syempre, natanggal yung mapanirang puri laban sa kanya. And dito naman kay Daryl Yap, pinayagan pa din yung kanyang pelikula na mailabas sa publiko sa kabila ng kinakaharap nito na legal battle. Pero yun nga lang, dapat maging mapanuri siya at hindi siya maglabas ng ikakasira ulit ng pangalan ni Bossing Vic Sotto or else haharangin at i-oppose yan ng kampo ni Bossing Vic Sotto. So ano ang take ninyo dito, mga Kadabarkads? Hanggang dito lamang update natin. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta at don't forget to like, share, comment, and subscribe.